Noong nakaraang Sunday, tinalakay natin ay ang Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang verse 24. At ang pamagat ng mensahe natin na tinalakay ay ang bagong buhay kay Kristo. Sa aralin pong ito, malinaw na nakita natin na yung kaligtasan kay Kristo hindi lang pagbabago ng direksyon ng buhay, kundi pagbabago ng pagkatao. Tinuruan tayo ni Apostol Pablo na hubarin yung lumang pagkatao, alisin yung masamang pamumuhay. Baguhin yung ating pag-iisip at isuot yung bagong pagkatao na nilalang ayon sa Diyos. Sa diwa, sa katotohanan at katuroang ipinaalala sa atin. Dito ngayon pumapasok yung kasunod at mahalagang tanong. Kung totoo ngang bago na ang ating pagkatao kay Kristo, paano naman ito makikita sa araw-araw nating pamumuhay? Hindi sapat na alam lang natin kung sino tayo kay Kristo. Ang challenge po sa atin ngayon, paano tayo mamumuhay bilang mga taong binago na. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Ephesians chapter 4, papakita sa atin ni Apostol Pablo ang konkretong ebidensya ng bagong buhay. Ang bagong buhay kay Kristo. Hinubad ang luma. Isinuot ang bago. Pinatay yung dating masama. Isinasabuhay ang bagong pagkatao. Hinubaran ang luma. Isinabuhay ang bago. Pag-aralan po natin ito. Ang mga salin ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at New King James Version. So, hindi po ito usapin ng doktrina lamang, no? Kundi kung paano tayo magsalita, paano tayo magalit, paano tayo magtrabaho, kung paano tayo makitungo sa kapwa, at kung paano tayo magpatawad. Yan yung tatalakay natin ngayon. Kung sa nakaraan po, ang binigyang diin ay yung identity natin, ngayon naman, yung aplikasyon ng bagong pagkakakilanlan natin. Kung paano isinasabuhay ang bagong buhay kay Kristo sa loob ng katawan ni Kristo o sa loob ng iglesia. Sa ating pong lesson ngayon, makikita natin na ang bagong buhay kay Kristo ay hindi lamang binabanggit sa salita. Hindi ang pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo, hindi lang basta sinasabi lang. Kundi ito rin ay nakikita, ito rin ay naririnig sa atin, nararanasan sa ating mga salita, damdamin at mga gawa. Sa mga pangunahing talata nating pag-aralan, itong Ephesians chapter 4, verse 25 hanggang verse 32, merong 5 bagay na sasabihin si Pablo na dapat nating alisin. 5 bagay na dapat nating alisin at kung ano naman po yung dapat nating ipalit sa mga bagay na inalis natin na yon. Sa pag-isa-isa natin ang mga talata, tandaan natin yung imahe na ginamit ni Pablo. Paghuhubad ng luma at pagsusuot ng bago. At nawa po, tulungan tayo ng salita ng Diyos na talikuran ang anumang natitirang kasalanan sa puso natin at pagsikapan talaga natin na may katapatan at may kapakumbabaan na maging katulad ni Kristo na merong biblical na motivation. So, ito po yung unang pag-aaralan natin, ang kasinungalingan. Sa verse 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang salitang kayat or therefore, nagpapakita ng connection sa mga naunang talata. Naka-connect ito sa verse 24 hanggang verse 22 hanggang verse 24. Ibig sabihin, dahil isinusuot na natin yung bago nating pagkatao, may mga bagay talaga na kailangan tayong itakwil. Ano yung dapat nating alisin? Ano yung dapat itakwil? Ayon dito, pagsisinungaling. Sabi po, putting away lying. Hindi dito direktang iniutos pero nakapaloob or ipinapahiwatig, bagamat hindi direktang sinabi, pero malinaw na ipinapahayag. Itakwil ang kasinungalingan. Ngayon, dahil sa itinakwil na natin ang kasinungalingan, ibig sabihin, wag na talaga tayong magsisinungaling. Sa ikasyam, sa 10 utos, ang mababasa natin, wag kang sasaksi sa kasinungalingan.
At si Apostle Paul sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, nagsabi siya na huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Colossus chapter 3 verse 9. Ngayon dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso, yung kasinungalingan dito ay hindi lang po pagsisinungaling sa salita, kundi kasama na dyan yung panlilinlang, kasama na dyan yung pagkukunwari, yung bang kalahating katotohanan. Anumang anyo ng hindi pagiging totoo, yan yung kasinungalingan. So, ibig sabihin, ang maaaring concern dito ni Pablo, hindi lang para sabihin sa atin na, huwag ka na magsasabi ng hindi totoo. Kundi, ang sinasabi niya, mamuhay na tayo ayon sa paraan na angkop sa tinanggap natin. Mamuhay tayo, magsalita tayo sa paraan na angkop sa tinanggap nating ebanghelyo at bagong identity natin. Halimbawa, kung sinasabi natin ang tinanggap natin ay totoo o ang tinanggap natin ay ang katotohanan. Pero, ang lumalabas naman sa bibig natin at ang nakikita sa pamumuhay natin ay hindi totoo, hindi katotohanan. So, hindi po angkop. Hindi consistent sa gospel. Hindi consistent sa truth. Kontra pa sa pananampalataya. Kung kahit pa ipagsabi natin na nasa atin yung katotohanan, tinanggap natin yung katotohanan, pero yung mga lumalabas sa bibig natin, yung klase ng pamumuhay natin ay hindi katotohanan. Hindi consistent sa katotohanan. Paano nangyayari yun na sinasabi natin may bago na tayong identity, nasa atin na yung katotohanan, pero kinukontra natin yung ating paniniwala, hindi natin isinasabuhay yung ating pananampalataya. Nangyayari po yan kapag ang lumalabas sa bibig natin, chismis. Or kaya, kapag hindi tayo sa isip at sa gawa, hindi tayo tapat sa mga relasyon natin. Hindi tayo tapat sa asawa natin, hindi tayo tapat sa pamilya natin, o kaya kapag hindi tayo tapat sa paghahanap buhay at pag-aaral natin. Kapag nagsasalita tayo para mapabuti yung sarili, no? Tapos, sinisira yung reputasyon ng iba. Yan. Bahagi yan ng kasinungalingan. So, dapat itakwil at itinatakwil yung kasinungalingan. Ngayon, ano yung ipinapalit? Sabi dito sa verse na ito, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Ang bawat isa, meaning walang exemption, each one, para sa lahat. Sino ka man, ano ka man ngayon, may katungkulan ka o wala, bata ka man ngayon o may edad na, ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Speak truth. Matapos alisin yung negatibo, matapos alisin yung kasinungalingan, ipapalit yung positibo, yung katotohanan. Kumbaga, hindi sapat na tumigil na tayo sa pagsisinungaling. Iyon yung hakbang na una. Matapos tigilan, matapos itakwil, matapos alisin yung kasinungalingan, inaasahan tayong aktibong magsasalita ng katotohanan. At hindi lang ito tungkol sa sinasabi natin na yung sinasabi natin totoo. Dapat yung klase ng pamumuhay natin, yung paraan ng pamumuhay natin ay nakikitaan din ng katotohanan. Dapat consistent sa tinanggap nating ebanghelyo. Dapat nakahanay, nakaugnay sa ipinapahayag nating pananampalataya at paniniwala. So, ano yung motivation? Ano yung dahilan kung bakit natin dapat itakwil ang pagsisinungaling at ipalit yung katapatan sa salita at gawa? No, matapos itakwil yung kasinungalingan, dapat ipalit yung katotohanan sa salita at sa gawa. Ano yung dahilan? Ano yung motivation? Ayon sa talatang ito, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Ito yung theological reason ni Apostol Pablo. Yung motivation, kung bakit natin itatakwil yung kasinungalingan. Kung bakit tayo magsasalita ng katotohanan sa ating kapwa. Ang theological reason, hindi lang po para sa personal na ikabubuti natin, kundi para din po sa ikabubuti at ikatitibay ng bawat bahagi o katawan ni Kristo. Tayo po
bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo kabilang kay Kristo. Yes, totoo, kabilang tayo kay Kristo. Pero, bahagi din tayo ng isa't isa. Tayo yung mga bahagi ng isa't isa. Ayan dito. Tayo po ay mga miyembro ng iisang katawan. Kapag may kasinungalingan sa gitna natin, tayo po ay tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Tapos merong kasinungalingan na umiiral sa gitna natin. Sisirain ito yung pagkakaisa natin. Pero kung katotohanan yung umiiral sa gitna natin, pinapatibay naman ito yung buong iglesia. Pinapalusog at pinapaunlad nito yung katawan ni Kristo. Kaya po, yung pagtakwil sa kasinungalingan at sa halip po ay pagsasalita ng katotohanan sa isa't isa, iyan po ay isang uri ng pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa, kasabay yung pagpapatibay at pag-iingat sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, yung bagong buhay na kay Kristo, makikita yan sa isang pusong itinatakwil yung kasinungalingan at makikita yan sa bibig na nagsasalita ng katotohanan. Dahil ang dahilan, ang motivation po ay bahagi tayo ng isang katawan ng Panginoon. Ang pangalawa, ano po yung susunod na dapat alisin? Ang makasalanang pagkagalit. Sa verse 26, magalit kayo o be angry. Hindi po inuutos dito ni Pablo na magalit tayo. Maaring galing ito sa Psalms chapter 4 verse 4. Nakalagay po doon, magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Magbulay-bulay ka ng iyong puso sa iyong higaan at tumahimik ka. Again, hindi iniutos na magalit tayo. Baka isipin natin, may nakasulat pala dito na parang hinihimok, parang inuutusan na magalit. Hindi po. Hindi tayo iniutusan. Ang totoo nga niyan, hindi na tayo kailangan pang utusan. Nagagalit naman talaga tayo. Ang point dito ni Pablo, merong mga galit na maituturing na kasalanan at meron din naman pong mga galit na maituturing na hindi kasalanan. So, hindi iniutos na magalit, no? Pero hindi naman ipinagbabawal na magalit. Ang lahat po ng galit ay hindi pinagbabawal. May mga bagay na dapat ikagalit. May mga bagay na tama lamang na magalit tayo. Halimbawa, sa kasalanan, tama lang yun. Magalit tayo sa kasalanan. Magalit tayo sa kawalang katarungan, yung injustices. Magalit tayo sa pang-aabuso. Lalong-lalo na po, magalit tayo sa paglapastangan at sa kawalang paggalang sa ating Diyos. Magalit tayo dun. Masama pa nga pag hindi tayo nagagalit sa mga bagay na yun. Nakikita natin, nilalapastangan yung pangalan ng Diyos. Nakikita natin, winawalang galang ang ating Diyos tapos hindi tayo nagagalit. Masama yun. So, hindi iniutos sa atin na magalit. Pero hindi din naman ipinagbabawal. Kasi may tamang pagkagalit. Ngayon sa atin po, kapag susuriin yung mga pagkakataon na tayo ay nagagalit, sa mga panahon na tayo ay nakakaramdam ng galit, ano yung dahilan na yon? Ano yung pinagmulan ng galit na yon? Makasalanang paggagalit ba? O baka pansariling interest lang? Baka pansariling reputasyon lang at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang galit po, hindi kailangang iutos sa atin. Hindi kailangang ituro yan sa atin. Dahil natural na yata tayong mga tao na marunong tayo magalit. Di ba? Minsan nagagalit tayo sa asawa natin. Nagagalit tayo sa mga anak natin. Nagagalit tayo sa kapwa natin. Nararamdaman natin yon. Pero ano yung sabi dito ni Pablo? Kung magalit ka man po, anong sabi dito? Ngunit huwag kang magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Hindi tayo tinuturuan na magalit pero nagagalit tayo. Ngayon, kung nagagalit tayo, kung makakaramdam tayo ng galit, huwag kang magkasala. Ang galit nagiging kasalanan kapag lumalalim yan. Kapag nauwi yan or nag-elevate yan sa puot, yung gusto nating maghiganti,
yung nagbubunga, yung dahil sa galit natin, nakakapagsalita tayo ng mapanirang mga pananalita. Yung galit na nananatili ng mahabang panahon, nauwi yan sa nagiging kasalanan yan. Kaya sabi dito, do not let the sun go down on your wrath. Hindi naman hindi naman ito literal na oras yung tinutukoy dito. Hindi ibig sabihin na, 6 p.m. na, palubog na yung araw, hanggang doon lang yung galit dapat. O kaya isipin natin na, alam mo, ngayong gabi ako nagalit, mahaba pa yung panahon na kikimkimin ko pwede kong ikimkimin yung galit ko kasi bukas pa ng susunod na araw yung paglubog ng araw. Hindi po gano'n, no? Hindi po oras, hindi po timeline ang binibigay dito ni Pablo. Hindi po yung literal na oras na sasabihin natin sa taong galit sa atin na, palubog na yung araw, hindi ka na dapat nagagalit sa akin. Sabi dito, wag lulubugan ng araw ang ating galit. Hindi ganon. Ang paalala dito, wag patagalin. Kasi kapag galit tayo, kapag may galit sa puso natin, napakalakas ng tukso para makagawa tayo ng masama. Kapag may galit sa puso natin, mas madali tayong kumilos para makasakit. Mas mabilis tayong magbitaw ng masasamang salita kapag galit tayo. Kahit mata natin, kahit gesture natin ng mga ordinaryo, kapag galit tayo, mas mabilis tayong magbitaw ng mapanakit ng mga salita at paggawa. Hirap tayong kontrolin yung ating emosyon. Hirap tayong kontrolin yung ating damdamin at maging pagkilos kapag merong galit sa puso natin. Kaya ang payo sa atin dito, dapat supilin agad. Wag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Supilin agad, alisin agad yung galit. Wag mong hayaan na lumakas yung galit mo dahil pinanatili mo sa puso mo yung galit. Supilin mo agad na bago pumasok yung lason sa puso natin, yung lumala, yung mamuhi tayo sa ating kapwa, dapat na yung alisin. Ang point po, alisin agad ang galit bago pa lumala. Kailangang palitan yung galit. Ano yung dapat ipalit? Hindi pa sinabi dito sa verse na ito kung ano yung, di ba, pinapahubad, pinapaalis yung pagkagalit. Pero, ano yung ipapalit? Sa verse 31 at 32 natin mababasa yung sagot. Mamaya, basahin natin yung verse 31 at 32. Alamin natin kung ano yung ipapalit. Sa ngayon, alamin muna natin ano yung motivation na meron tayo para labanan itong galit. Ano yung motivasyon, biblical na motivation para labanan yung galit na huwag itong magtagal sa puso natin, huwag lubugan ng araw yung ating galit. Ang sabi dito sa verse 27, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ibig sabihin, kung hahayaan nating tumagal yung galit natin, binibigyan natin ng pagkakataon ang dyablo. Again, hindi timeline na, hindi na, hanggang alas 6 ka lang dapat magalit. Palubog na yung araw. O hindi pa naman lumulubog yung araw, okay pa ako magalit. Hindi po ganon. Kapag hinayaan natin na tumagal yung galit natin, para bang binibigyan natin ng pagkakataon ng dyablo na gawin niya yung gusto niyang gawin. Kapag pinatagal natin yung galit natin at pinayagan nating manatili yung kasalanan, tayo mismo yung nagbibigay ng puwang sa gawain ng dyablo sa ating buhay. Ano ba yung gawain ng dyablo sa ating buhay? Ang gawa ng dyablo po, pumatay at sumira. Kapag hinayaan natin yung galit sa puso natin, magagawa ng dyablo yung kanyang gustong gawin. Gagawin yan ng galit sa atin. Kapag pinatagal natin yung galit, papatayin tayo, sisirain tayo. Yung pusong puno ng galit, parang breeding ground na puso yan ng mga mapanirang plano at gawa ng dyablo. Ang gusto po ng dyablo, sirain yung mga relasyon natin. Ang gusto ng dyablo, sirain yung pamilya natin. Sirain maging yung church natin. Kapag nagpadala tayo sa galit,
tayo po ay magiging alipin ng galit. Tingnan niyo po, wag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Yung babala naman dito ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 5, verse 8, kaugnay ng paalala dito ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Peter, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ngayon, ano yung sinasabi sa atin ni Apostle Paul na motivation na meron dapat tayo para wag patagalin yung galit natin? Kung ayaw po nating sakmalin, kung ayaw nating lapain tayo, kung ayaw nating sirain at patayin tayo ng dyablo, yan yung gawa ng dyablo eh. Sumira at pumatay. Kung ayaw nating bumagsak at magkahiwa-hiwalay yung pamilya natin, kung ayaw nating bumagsak at magkahiwa-hiwalay yung church natin dahil sa mga patibong at pakana at gawa ng dyablo, huwag nating patagalin yung galit sa puso natin. Huwag po nating hahayaan na sirain ng dyablo yung pamilya natin. Huwag nating hahayaan, huwag tayong papayag na sirain ng dyablo yung relasyon natin sa ating kapwa. Huwag po tayong papayag na patigasin ng dyablo yung puso natin. Huwag tayong papayag na magtagumpay ang kaaway. Huwag yung galit supilin agad. Huwag patagalin para hindi natin mabigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag hayaang magtagumpay ang kaaway. Pangatlo, ano yung dapat nating alisin? Ang pagnanakaw. Sa verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Direkta at practical yung pananalita dito ni Pablo. Hindi niya binabaliwala yung kasalanan. Kasalanan yung pagnanakaw. Pero malinaw yung sinasabi niya na walang lugar ang pagnanakaw sa bagong buhay kay Kristo. Ang inaasahan talaga sa isang Kristiyano, merong radikal na pagbabago. Hindi na pwede na ipagpatuloy pa yung dati at masasamang pamumuhay. Baka isipin ng iba, akma lang naman itong payo dito sa mga corrupt na government officials. Akma lang itong payo dito, utos dito sa mga corrupt na politicians. Kasi bilyon-bilyon yung ninakaw nila. Tayo, di naman bilyones yung mga ninanakaw natin. So, exempted tayo ba dito? Hindi naman tayo magnanakaw na may tuturing kasi hindi naman ganun kalabibigat at kalalaki yung mga ninanakaw natin. Heart check po tayo. Paano kung employer ka, pero hindi ka nagbibigay ng sapat na pasahod sa manggagawa mo? Hindi ka nagbibigay ng tamang benepisyo na dapat ibigay sa manggagawa mo? O kaya, empleyado ka naman. Palagi kang undertime, palagi kang kulang sa oras magtrabaho, samantalang yung pag pinapasweldo ka, tama naman, sapat yung pagpapasweldo sa'yo, pero kumukuha ka ng gamit ng kumpanya, at iba't iba pang paraan ng pagnanakaw. Ang pagnanakaw po, nagnanakaw tayo tuwing kinukuha natin para sa ating sarili yung anumang bagay na hindi naman tama o legal na atin, kundi pag-aari ng iba. Kahit tingin pa natin barya lang yan, pagnanakaw pa rin yan. Kahit tingin pa natin kakaunti lang naman to stealing pa din yan. Ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Ano yung dapat nating ipalit dito sa pagpapatuloy ng talata sa halip na magnakaw, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. Paalala sa atin na hindi akma sa isang Kristiyano na, oo nga, hindi tayo nagnanakaw, pero hindi naman tayo nagtatrabaho. No? Oo nga, hindi tayo nagnanakaw, pero hindi naman tayo nagsisikap na maghanap buhay. Hindi rin po yun angkop. Ang paalala dito para sa mga may kakayahang magtrabaho po. Kung kaya mong magtrabaho, kung may kakayahan kang magtrabaho, magtrabaho ka ng buong lakas. Magtrabaho ka ng buong katapatan. Alalahanin natin na ang trabaho po, mabuting disenyo yan ng Diyos para sa atin.
Kung ikaw man po ay estudyante, kung ikaw man ay empleyado, kung ikaw man ay negosyante, magtrabaho, magsumikap ka ng may kasipagan, ng tapat at hindi makasarili. Kailangan po nakikitaan tayo ng mabuting pagtatrabaho. Higit po sa work ethics ng mga hindi Kristiyano. Kasi tayong mga Kristiyano, tayong mga may bagong pagkakakilanlan kay Kristo, dapat nakikitaan talaga tayo ng mabuting pagtatrabaho. Ano yung dapat na motivation natin? Ano yung dapat na dahilan kung bakit tayo magtatrabaho at gagawa ng mabubuting bagay? Mga kapatid, maraming tao naghahanap buhay at nagtatrabaho ng may maling motivation. Unbiblical yung motivasyon. Na nagtatrabaho sila para magpakayaman o para lang makuha yung mga bagay na gusto nila para sa sarili lang nila. So, yung motivation nila ay greed. Pagka makasarili, pagkasakim. Pero yung mga tunay na tagasunod ni Kristo, ito yung dapat na motivation natin. Kung bakit tayo magtatrabaho ng mabuti. Sabi po dito, upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Ito yung malalim na layunin sa pagsunod sa utos dito na magtrabaho at gumawa sa pamamagitan ng sariling mga kamay ng mabuting bagay. Pinapakita dito yung radical na pagbabago ng puso. Mula sa pagiging makasarili, patungo sa pagiging mapagbigay. Bakit radical yung change dito? Tingnan niyo po. Mula sa nagnanakaw para sa pansarili, nagiging mapagbigay para sa pangangailangan ng iba o kapakinabangan ng iba. So, yung ating mga paghahanap buhay po, mahalaga yan. Pinagkakalooban tayo ng mga paghahanap buhay, hindi lang para tugunan yung ating sariling pangangailangan, kundi para bigyan tayo ng pagkakataon na pagbulayan kung tayo ba ay mabubuting katiwala, tayo ba ay mabuting lingkod bilang mga nakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang dating kumukuha po sa sarili, yung nagnanakaw, na bago na. Nagtatrabaho na ng marangal. Yan yung radical change. Na ano yung layunin? Ano yung motivation? Bakit nagtatrabaho na ng marangal? Para makapagbahagi sa nangangailangan. So that he may be able to give to those in need. Sa mabuting paghahanap buhay natin, nagiging pagpapala pala tayo sa iba. So yung tunay na pagbabago ng mga nakay Kristo, makikita sa pagputol o paghinto ng kasalanan. Ano yung ihinto? Ano yung alisin? Ano yung puputulin na kasalanan? Pagnanakaw, ihinto. Tumutungo sa tapat na paggawa at sa pagkakaroon ng pusong handang magbahagi sa nangangailangan. Ika-4 naman po, ano yung susunod na dapat na alisin ayon dito sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso? Ang masamang salita. Basahin natin yung verse 29. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Hindi pala sapat na kasi natalakay natin kanina, huwag magsisinungaling, di ba? Hindi pala sapat na hindi tayo nagsisinungaling. Pero hindi naman maganda yung pagkakagamit natin ng salita. Hindi nga tayo nagsasinungaling. Pero hindi naman maganda yung lumalabas sa ating bibig. Posible na hindi tayo nagsasalita ng kasinungalingan, pero may mga salita pa rin tayong lumalabas sa bibig natin na masama o corrupted or corrupt word. Ibig sabihin yung corrupt, walang kabuluhan, bulok. Walang kwenta ng mga salita. Sabi dito, let no corrupt word ang dapat lumabas sa inyong bibig. So, hindi lang, hindi lang malalaswang salita. Ayun yung corrupt word mga malalaswang salita. Hindi lang yon. Pati paninira, pati panlalait, yun nga, pati chismis, pati mapanirang biro, yung galit na pananalita,
yung salitang walang pag-ibig. Yun yung corrupt word. Anumang masamang salita, hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Alisin natin. Ano yung ipapalit? Sabi po dito, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan. Kailangan din pala nating matutunan, hindi lang kung ano yung dapat sabihin at paano ito sasabihin, kundi kung kailan ito dapat sabihin. Hindi lang basta pagsasalita ng tama, kundi tama din ba yung paraan ng ating pananalita? Tama ba yung timing? No? Tama ba yung panahon para sabihin natin? Ayon ba yon sa pangangailangan? Ayon dito. Nagre-resulta ba yon ng pagtibay ng iba? Makakatulong ba yung mga salita na bibigkasin natin para patibayin yung kapatid natin kay Kristo? Yung mga salita ba na lalabas sa ating bibig ay angkop sa panahong ito ayon sa pangangailangan? O baka naman dapat mo nang ipagpaliban? Baka naman masyado pang mainit yung sitwasyon, emotional pa yung sitwasyon. So mga kapatid, it takes wisdom and maturity para malaman natin kung ano yung dapat sabihin. At kung kailan natin dapat sabihin, at kung paanong paraan natin dapat sabihin, and kung kanino natin dapat sabihin. So ano yung kailangan ng ng karunungan, kailangan ng maturity. Merong dalawang motibasyon ang ibinigay si Pablo para alisin yung masamang salitang lumalabas sa ating bibig at mapalitan ng mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan. Ang unang motivation upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Paalala sa atin na tayo po ay tumanggap ng biyaya. Kaya nagbibigay din tayo dapat ng biyaya sa iba. Yung biyaya dito, hindi lang kagandahang loob, no? Hindi lang basta, yes, tama yung grace yon, kagandahang loob, pero hindi lang yung kagandahang loob na yun, kundi yung biyaya dito, aktibong kabutihan na tumutulong at nagpapalakas sa iba. Ibig sabihin, yung pananalita na naririnig sa atin, sa klase ng pananalita natin, yung mga lumalabas na salita sa bibig natin, daluyan ng biyaya ng Diyos. Na kapag nagsasalita tayo, yung nakikinig sa atin, tumitibay. Na kapag nagsasalita tayo, yung nakakarinig sa atin, nagkakaroon ng pag-asa. Hindi yung lalo pang nadadown. Lalo pang nawawala ng pangarap. Ang salitang lumalabas sa bibig ng taong ang buhay ay na kay Kristo na, hindi ginagamit yung salita sa mga paninira, kundi nakakapagbuo na, nakakapagpatibay na. Yung salita na lumalabas sa ating bibig, nagiging daluyan ng pagpapalakas sa iba, naghahatid ng biyaya sa kapwa. Yan yung unang motivation. Upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kalawa, sa verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Yung phrase na ginamit dito ni Apostle Paul, kaparehong phrase na ginamit sa mga Israelita noong lumang tipan sa Isaiah chapter 63 verse 10. Sabi doon, ngunit sila'y naghimagsik at pinighati ang kanyang banal na espiritu. Pagpapakita po na pwede pala natin na pighatiin ang Espiritu Santo. So sa konteksto ng mga naunang talata sa verse 25 hanggang verse 29, yung mga kasalanang nabasa natin doon, tulad ng pagsisinungaling, makasalanang pagkagalit, pagnanakaw, masamang salita, hindi lamang pala yon nakakasira sa sarili natin. Hindi lang din pala yon nakakasira at nakakaapekto sa buong iglesia, sa gitna natin, kundi ito pa, napipighati pala nung mga kasalanan na yon yung Espiritu Santo. Sinasabi ni Pablo, pinipighati natin ang Espiritu kapag nagkakasala tayo. Kapag sinisira natin yung pagkakaisa o kumikilos tayo sa paraang nagdudulot ng pagkakabahabahagi sa katawan ni Kristo, we grieve the Holy Spirit of God. At dinagdag pa dito ni Pablo, sabi po,
Sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Binanggit na niya ito sa Ephesians chapter 1 sa bandang verse 13 at 14 na tayo po ay sealed by the promised Holy Spirit. Ang bawat isa sa atin, kung tayo po ay nakay Kristo, ikaw, bawat isa na nakay Kristo, tinatakan ng Espiritu. So, kung ang bawat isa ay may tatak ng Espiritu Santo, bakit naman tayo magsasalita ng anumang masama laban sa kapatid? Bakit natin sasabihan ng masasamang salita ang kapatid natin sa pananampalataya kung yung kapatid na yon ay tinatakan din ng Espiritu? So dito pa lang sa buhay na ito, tinuturuan tayo na magsalita ng kabutihan sa isa't isa. Let no corrupt word proceed out of your mouth. Kasi sa dulo po o sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan na patutunguhan ng lahat ng nakay Kristo na tinatakan ng Espiritu, magkakasama-sama pa rin. So bakit tayo magsasalita ng masama laban sa ating kapwa? Tayo pala yung magkakasama. Sa huli po, pinagsama-sama ni Apostle Paul ang iba't ibang makasalanang pagnanasa na dapat nating alisin. At lahat ng kasalanang babanggitin ni Apostle Paul may kinalaman sa kung paano tayo nakikitungo sa iba, lalong-lalo na sa loob ng iglesia, sa loob ng katawan ni Kristo. Ano po yung mga dapat pang alisin? Ang mga kasamaan. Sa verse 31, lahat ng pait, lahat ng galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Lahat ng ito, may kinalaman sa pagkakaroon ng masamang damdamin laban sa ibang tao. Lahat ng yan. Bitterness, may masamang damdamin tayo sa ibang tao. Wrath, anger, clamor, evil speaking. Kapag may hinanakit tayo sa iba dahil sa kasalanang ginawa nila sa atin, kapag negatibo yung iniisip natin tungkol sa kanila, kapag nagsasalita tayo laban sa kanila o nagbabalak tayong gumawa ng paraan para makaganti sa kanilang ginawang kasalanan sa atin, hindi lang sila ang nagagawa natin ng kasalanan, kundi nagkakasala din tayo sa Diyos mismo. Pansinin po natin yung salita ditong lahat o all. Sabi ni Pablo, alisin na natin ang lahat ng kasamaan. Alisin na natin yung lahat ng masamang hangarin natin sa ating kapwa. Paalala ito na hanggat meron pang natitira na negatibong saloobin laban sa ating kapwa, hindi pa tapos yung pakikipagdigma natin. Hindi pa tapos yung pakikipaglaban natin sa kasalanan. So, hindi tayo dapat maging komportable sa anumang natitira sa nakasalanan sa puso natin. Ang panawagan po sa atin, patayin ang lahat, alisin ang lahat ng natitirang kasalanan sa ating puso. Ang paglaban natin sa kasalanang anuman na natitira sa ating puso magpapatuloy. Hanggat hindi yan natin napapalitan o hindi yan lahat naaalis. Ngayon, ano yung mga dapat ipalit? Remember yung ginamit ni Pablo ni Mahe? Paghuhubad ng luma, pagsusuot ng bago. Lahat ng pait, lahat ng galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, alisin. Lahat ng kasamaan, alisin. So, ano yung ipapalit? Hindi lang kasi tayo dapat, hindi na tayo bitter. Dapat hindi na napupuot. Dapat hindi na nakikipag-away. Dapat mapalitan ng, ano sabi dito sa verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. So, ito yung ipapalit natin sa mga kasamaan. Hindi ito madali, lalo na kung nangingibabaw yung emosyon natin, pero alam nating ito yung dapat na gawin. No? Sa lahat ng kasamaan, alisin, ito yung dapat na ilagay. Ito yung dapat na bagong isuot. Hindi madali na maging mabait. Hindi madali na maging mahabagin. At hindi madali yung pagpapatawad sa isa't isa. Pero, tumingin tayo kay Jesus. Tumingin tayo sa ating Panginoon. Si Jesus na nakaranas ng masamang pagtrato sa Kanya nung siya ay nasa lupa. Anong mga
kasamaan yung naranasan ng ating Panginoong Hesus. Itinakwil ang sariling pamilya. Iniwan ng kanyang mga alagad. Inakusahan ng mga relihiyosong pinuno ng paglapastangan sa Diyos. Kinutya, siniraan, inabuso, pinahirapan, pinahiya, dinuraan, pinarusahan, sinaktan. Ngunit ang Panginoong Hesus na natiling mabait, mabuti, mahabagin, at mapagpatawad. Ang maging katulad ni Kristo sa mga taong nakasakit sa atin, hindi madali. Sa katunayan, halos imposible yan para sa atin. Pero dahil po naranasan na natin yung mismong kabutihan at kapatawaran ng Diyos dahil kay Kristo, nagiging posible ang pagbabago sa atin. Nagiging posible sa pamamagitan ng gospel, sa pamamagitan ng ebanghelyo. So, hayaan nating kumilos sa atin ang Diyos. Hayaan nating kumilos ang salita niya sa atin. At pansinin po ninyo kung paano inangkla ni Pablo yung kanyang exhortation sa ebanghelyo. Sabi po, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ito yung masasabi natin, powerful motivation natin sa pamumuhay ng bagong buhay natin kay Kristo. Yes, mahirap maging mabait sa isa't isa, mahirap maging mahabagin, mahirap magpatawad sa isa't isa, lalong-lalo na kung nangingibabaw yung emosyon at damdamin natin. Pero tumingin tayo kay Jesus. Nahirapan tayong magpatawad, nahirapan tayong alisin yung galit, nahirapan tayong magpakumbaba, nahirapan tayong maging mabait at mabuti sa isa't isa dahil nakakalimutan natin ang mabuting balita na ginawa ng Diyos para sa atin. Nakakalimutan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So, ang 5 na tinutukoy ni Pablo, ang kasinungalingan, ang makasalanang pagkagalit, ang pagnanakaw, ang masamang salita, ang mga kasamaan. Ito yung mga dapat nating alisin, ito yung mga dapat nating hubarin, ito yung dapat nating patayin. Pagsisinungaling, makasalanang pagkagalit, pagnanakaw, masamang salita, masamang pananalita, pati lahat ng mga kasamaan. Ano man at alin man dyan yung natitira sa puso natin, dapat nating alisin. At tinuturo din po sa atin sa paghubad sa mga ito, dapat nating pagsikapang ipalit yung katapatan sa pananalita, yung tapat na pagtatrabaho, yung kabutihan, yung habag at pagpapatawad. So mga kapatid, malinaw ngayon ang mensahe ni Apostol Pablo. Ang bagong buhay kay Kristo na ating tinalakay nung nakaraan, may malinaw na bunga ngayon. Kung tayo ay tunay na naghubad, humubad sa lumang pagkatao, at tunay na nagsuot ng bago, hindi na tayo maaring mamuhay gaya ng dati. Ang bagong buhay kay Kristo, hindi na namumuhay sa kasinungalingan, kundi nasa katotohanan na. Ang bagong buhay kay Kristo, hindi na alipin ng galit, yung makasalanang pagkagalit, kundi marunong nang magpigil, marunong nang magpatawad. Yung pasensya humahaba. Yung bagong buhay na kay Kristo, hindi na kumukuha, hindi na nagnanakaw, kundi nagbibigay. Ang bagong buhay na kay Kristo, hindi na naninira sa salita, kundi nakakapag-build, nakakapagtayo sa pamamagitan ng biyaya. At tandaan natin, hindi natin ito ginagawa para maging mga anak ng Diyos, kundi dahil tayo ay mga anak na. Dahil kay Kristo, mga anak na tayo ng Diyos. Yung Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 24, nagpapakilala yon kung sino tayo. Itong Ephesians chapter 4 verse 25 hanggang 32, ito naman yung nagpapakita kung paano tayo dapat mamuhay sa ayon sa kung ano yung bagong identity natin. Nawa po, sa bawat araw na lumilipas, ang bagong buhay kay Kristo, hindi lamang paksa ng sermon, hindi lamang kaalaman na ating narinig,
hindi lamang katuroang ating natutunan, kundi katotohanan ding nakikita sa ating pamumuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos at para sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Tayo po ay muling manalangin.